Po si Secretary Dinky Soliman po ating kapanayamin this morning sa ilang po mga paksang napaka-importante lalo na po sa mga lugar din po apektado ng Super Typhoon Yolanda hanggang ngayon 6 months after tumama po ang Super Typhoon. Maganda umaga po sa inyo, Madam Secretary. Good morning. Good morning! Magandang umaga naman sa iyo, Ted, at sa inyo pong mga tagapakinig. Opo, thank you ho for answering our call despite your so busy schedule this morning po, Madam Secretary. Okay, bago lang po yung item tungkol doon sa yung shipment po ng bigas sa Cebu. Meron lang po akong nakalap pong informasyon po mula po sa mga local media sa Tacloban City. At ito raw po ngayon ay issue doon sa kanila. At hindi ho ako magbabanggit po ng mga NGOs dito na mga foreign. Pero tanong lang po nila, ano ho ba ho ang say ng gobyerno ho dito sa disbursement daw po ng pondo ng mga NGOs dito ho sa pagpapatupad nila ng proyekto sa mga lugar na sinalanta po ng Super Typhoon? Sa usapin po ma'am na mas malaki pa daw po yung administrative cost sa actual na ibinibigay pong tulong sa mga biktima. Alam mo, Ted, isang malaking usapin yan para sa amin at sinisikap kong makipag-ugnayan sa pamamagitan ng tinatawag nating United or parang Coalition of Humanitarian Assistance Team led by the UN. Pero sa ngayon, wala po tayong batayan kung hindi persuasive authority para malaman sa mga international NGOs kung magkano ang kanilang ginagastos. Ang alam lang natin, magkano yung perang nakuha nila sa pamamagitan ng website ng mga donor countries, kunyari ang USAID and DFID. Nasa website nila magkano binigay sa ganitong international NGO. Pero yung actual na expense, gaya ng binanggit sa iyo ng mga nakausap mo na ang admin cost ay higher, wala tayong sabihin mong instrumento para hingiin yung paliwanag sa kanila. Ang makakahingi talaga mamamayan, kasama na doon ang media. Kasi hindi sila, kumbaga independent organization sila, Ted, dahil hindi naman sila rehistrado sa ating SEC at Security and Exchange Commission, dahil international organization sila na nakapasok dito dahil magbibigay ng tulong. Kasi nga po din ang aking pong payo doon po sa ating mga kaibigan po sa broadcast din po doon sa Tacloban ay siguro medyo mag-ano lang po sila practice ng medyo lang po ba na kasi kapag baka masyadong malupit ang kanilang batikos doon, baka mag-atrasan yan, no? Baka naman po baka masamain ang loob. Alam niyo para bang nanghihingi lang tayo ng tulong, di ba? So, para tayong, alam niyo ho yun, parang wala ka magagawa kasi tumutulong lang po mga ito. Dumayo pa ito sa atin, mga foreigners ito, dumayo pa ito sa atin, tapos kini-question natin ang kanilang mga gastusin, no? Pero sa palagay ko ho naman din, may punto rin po naman sila, madam, kasi sa kanila pong pagmamasidron na itong mga NGOs na ito, hindi ho naman lahat, no? May specific silang binabanggit na they take over the whole hotel, solid yun sa kanila, tapos they buy brand new vehicles na nakikita po nila doon, na napakarami. Pagkatapos, yung pagbigay ng tulong daw, kakarampot, no? Ang sinasabi nila doon, pwede bang yung gastos nyo, bigyan nyo na lang sa amin? Para mapagawa na namin yung bahay namin. Oo, 'di ba parang ang inyong gastos sa kanila po yatang informasyon doon, ang kanilang administrative cost ay more than 60% ng ibinibigay na, alam niyo, yung mas malaki pa yung gastos ng pag-hotel at mga sasakyan at yung pagkain nila doon kumpara sa ibinibigay sa mga biktima. Alam mo, Ted, hindi talaga karapat-dapat 'yon. Dapat ang admin po sa kahit na anong effort, no? Dahil alam mo naman, Ted, NGO ako dati. Pinakamataas na dapat 15 to 20, yung 20 para sa practice nga ng mga NGOs, mataas na yon. Pero yan na nga ang isang aming sinusubukang ayusin sa humanitarian team, no? Yung one country humanitarian team, kasi nakaupo doon yung ilang mga international NGOs din
para una, mag-accounting din sila para hindi po sila nagkakaroon ng ganitong klaseng pagdududa. Kasi nakikita ko din yung mga bago nilang sasakyan. Mas maganda yung sasakyan nila sa karamihan ng sasakyan ng gobyerno. Kasi, Oo. Alam niyo, ma'am, kasi po, alam niyo, itong mga biktima po, no, lalo na ho talaga yung mga depressed na po, no? Oo, at problemado. Alam niyo ho 'yon, ito ho ay kumbaga inoobserbahan nila no? Oo, at hindi maiiwasan at naiintindihan ko yung kanilang pakiramdam na bakit dumami bigla ang dami ng mga sasakyan na nakikita nilang bago lahat, four-wheel drive ang karamihan, at kami, ang aming natatanggap, pagkain, yung ilan nakakakuha ho ng shelter kit na binibigay ng NGOs, at binibilang nila ho siguro magkano ito kumpara doon sa nakikita po nila. At totoo namang nabuhay ang hotel business. Nanggaling ka naman doon, nakita mo yung mga bumangon na bagong hotel na yun po yung tinitirhan nila. At saka ho, kapag daw ho, kagaya ngayon, may isang hotel doon na bago, the whole hotel is exclusive. Dito sa grupong ito, wala nang ibang pwedeng pumasok doon, as in exclusive, ma'am. So yung po local media doon, nagbabantay din, sinasabi na, sandali lang, pwede ba hong, total naman, nangalap kayo ng pondo, ginamit nyo din po itong aming sitwasyon dito, we appreciate it, pero pwede ba kaming humingi ng accounting sa inyo? Parang ganun po ang dating, ma'am Oo, pero maganda nga ho, yung payo mo, Ted, na magandang sabihan ng ating mga kasamang media na magandang hingiin yan sa isang magandang paraan. So, dapat talagang sa aking tingin, para hindi ho dumami pa yung sabihin nating frustration feeling ng mga kababayan natin sa Tacloban, mag-accounting po yun. At ang isa kong gagawin after this, tatawagan ko po yung OCHA at hihingi ako ng isang meeting sa international NGOs na papayuhan kong magandang magkaroon ng isang forum doon with the media at magbigay sila ng transparency and accounting ng kanilang ginagawa po doon para kaagad matugunan yung pakiramdam ng mga mamamayan sa hindi lang Tacloban yan, Eastern Visayas. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Opo. Nakikita ng mga kababayan din sa Eastern yung mga ganyan. So ang gobyerno ho ng Pilipinas, wala ho kayong masasabi ho dito dahil ito ay NGO na foreign. Maliban lang kung ito ay local NGO because kami ho, for example, talaga pong 15% lang ang administrative charges, kumbaga. Kasi po, para yung, alam niyo na, may mga office din po yan, may mga sisweldohan din pong empleyado yan, meron din pong transportation cost yan. So yung donasyon ho ninyo, talaga pong automatic yun, mababawasan po ito ng porsyento para doon sa cost, no? Na kakailanganin para gumana yung opisina na maghahatid po ng tulong. Okay, kung ito po'y foreign, wala kayong say dito, kung hindi, para lang pong medyo pakiusap lang, ganun po, madam. Oo, persuasive authority ang tawag ko doon na makikiusap at ipapayuhan na para may mga prinsipyong tinitindigan naman itong ating mga international NGOs. At sabihan sila na batay dyan sa prinsipyo, kung humingi kayo ng accounting sa gobyerno, matindi, kailangan din kayong mag-account sa mamamayan dahil hinahanap din yan ng mamamayan. Okay.